Proyekto Helmo. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ito ang unang pagkakataon na magbabahagi ako sa iyo ng kwento. Ito ay nangyari sa tunay na buhay. At isa ako sa magpapatunay nito dahil bukod sa nangyari ito sa mismong barangay namin, kapitbahay pa namin ang ilan sa mga naging biktima nito. Dito sa lugar namin sa Socorro, Oriental Mindoro, may mga tao na talaga namang iniiwasan at kinatatakutan namin. Sila ay ang mga mangyan na mahilig magbitaw ng sumpa, o mas kilala sa tawag na paraya. Kapag naparayaan ng mga mangyan ng isang tao ay wala na itong pag-asa pang mabuhay. Ganon kabagsik ang sumpa na binibitawan nila. Daig pa ng biktima ang nakulam o nabarang kapag nataniman sila ng ganoong klaseng sumpa. Disyembre 2014, nang maparayaan ang kapitbahay namin. Hinding-hindi ko ito malilimutan dahil nangyari ito 2 araw bago magpasko. Ang kapitbahay na tinutukoy ko ay itatago ko na lamang sa pangalang Jayan. Magkasabay kaming lumaki ni Jayan. Magkaedad at magkaklase rin kami. Noong maganap ang pangyayaring yon ay 15 anyos pa lamang kaming dalawa. Nasa bayan po kami noon at namimili ng damit pamasko, nang bigla na lamang may lumapit sa amin na isang matandang mangyan. Marumi ang damit nito at may tastas ang suot niyang saya. Pawisin nito at mukhang pagod na pagod. May bitbit na bilao ang matanda, kung saan may nakahilerang suman na tiyak kong gawa sa malagkit na kanin. Inalok kami ng matanda na bumili sa kanyang paninda. Gawa ng naawa ako sa kanya ay kaagad kong inilabas ang aking pitaka para bumili ng suman. Nang akmang bubunot na ako ng 20 pesos na ipapambili ko sana, biglang hinila ni Jayan ang kamay ko. Kitang-kita ng matandang mangyan kung paano ako pinandilatan ni Jayan. Bumulong pa siya at sinabing, "Huwag kang bibili riyan. Tingnan mo nga ang dumi at ang baho niya. Baka mamaya panis na yung tinda niyang suman eh." Mahina lang ang pagkakasabi niya, pero sapat pa rin para marinig ng matanda yon. Tinapik ko siya sabay sabing hindi dapat siya nagsasalita ng mga ganon, lalo na't hindi naman namin kilala yung tao. Hindi ako nagpaawat sa kaibigan ko. Pinilit ko pa rin ngumiti at muling humarap doon sa matandang yon. Bumili pa rin ako ng halagang 20 pesos na suman para kahit papano'y makatulong sa benta niya. Hindi pa man kami nakakalayo ay narinig kong nagsalita ang matanda. "Bulastog na bata, dapat lamang sa'yo'y mapanis ng buhay. Kasura ka o nakakainis ka." Sabay kaming napalingon ni Jayan at doon ay kitang-kita ko ang matalim na titig ng matanda sa kaibigan ko. Walang tigil ang paggalaw ng mga labi nito na para bang merong ibinubulong-bulong. Kinilabutan ako sa paraan ng pagtitig nito. Yung tipong parang anumang saglit ay lalapain niya ng buhay si Jayan. "Halika na, Jayan. Baka maparayaan ka pa." Bulong ko sabay hila sa braso niya. Ng mga oras na yun ay tatawa-tawa pa si Jayan na para bang nakakaloko. Hindi man siya naapektuhan sa sinabi ng matanda. Sinabi pa niya sa akin na hindi raw totoo ang paraya, dahil hindi raw siya naniniwala sa mga sumpa, lalo na't isang hamak na mangyan lamang umano ang nagsabi nun. "Oo, Sir Seth. Medyo may katalasan nga ang dila ng kaibigan ko.
Minsan ay parang hindi na niya iniisip ang mga sinasabi niya. Madalas ay nakakasakit na siya ng damdamin ng hindi niya namamalayan. Padalos-dalos ka nga. Kahit konti pa lamang ang napamili namin ay niyaya ko nang umuwi si Jayan. Dahil kakaiba talaga ang pakiramdam ko noon. Nang makarating na kami sa tapat ng bahay ni na Jayan, ay napansin ko na parang napakaputla niya. Nagbago ang kulay ng kanyang mga labi at sa paningin ko ay parang nagkulay abo ang balat niya. Akala ko ay namamalikmata lamang ako gawa ng nanggaling kami sa mainit na lugar noon. Gayunpaman ay tinanong ko pa rin siya kung may nararamdaman ba siyang kakaiba o kung nahihilo ba siya noon. Ngingiti-ngiti lamang siyang umiiling at pagkuwan ay nagpaalam na sa akin. Sinundan ko pa siya ng tingin habang papasok siya sa kanilang bahay. Hindi ko may paliwanag kung bakit nakaramdam ako ng takot nang makita kong hindi pa rin nagbabago ang kulay ng balat niya. Sa mga oras na yon, parang wala na siyang dugo dahil sa labis na kaputlaan. Nang makauwi na ako ay kagad kong inayos sa mga pinamili ko. At doon nga ay muli kong nakita ang mga suman na binili ko sa matandang mangyan. Eksakto naman na pumasok si nanay sa kwarto ko kaya naman naikwento ko sa kanya ang nangyari sa bayan. Nagulat ako nang mag-iba ang ekspresyon ni nanay. Nang ilarawan ko yung itsura ng mangyan sa tinarayan ni Jayan. Nagulat ako nang sabihin ni nanay na yung matandang umano na yon ay pinangingilagan ng mga tindera sa bayan, pati na rin ng mga namamasada ron. Ayon sa sabi-sabi, ay hindi raw ito pangkaraniwang mangyan. Kapag nagagalit daw kasi ang matandang yon ay mahilig siyang magbitaw ng sumpa na kalimitang nagkakatotoo. Dahil sa narinig ko, ay kaagad kong niyaya si nanay na puntahan si Jayan sa bahay nila. Nais ko siyang balaan tungkol sa matandang yon. Pagdating namin doon, ay may narinig na akong umiiyak. Boses yun ng nanay ni Jayan. Pareho na kaming kinabahan ni nanay nang lumakas yung mga iyakan at sigawan. Pati na yung boses ng tatay ng kaibigan ko at ng mga kapatid nito ay naririnig ko na rin. Nagkatinginan kami ni nanay nang marinig namin na paulit-ulit nilang isinisigaw ang pangalan ni Jayan. Hindi na kami kumatok pa. Dire-diretso na kaming pumasok sa bahay nila. At doon ay bumungad sa amin ang pamilya nito. Nakapaikot sila sa kaibigan ko noon na nakahandusay sa may sahig. Napatakip na lamang ako ng aking bibig nang makita ang itsura ng kaibigan ko. Tumitirik ang mga mata nito. Nanginginig ang buong katawan at kusang lumabas at humaba ang dila niya. Nagmistula siyang asong nababaliw na nilalabasan ng malapot na laway sa bibig. Pati ako ay naiyak na rin nang mapansin na unti-unting nilalabasan ng tila malagkit na pawis ang kabuang balat nito. Parami yun ng parami. Hanggang sa pati yung suot na damit ni Jayan ay napuno na rin ng malapot na likido. Makalipas lamang ang ilang minuto, nag-iba ang amoy ng kaibigan ko. Naging mabaho at maasim ang amoy ng buong katawan nito. Naging kaamoy niya ang mga napanis na kakanin. Doon ko naalala ang huling sinabi ng matandang mangyan. Kung paanong sinabi nito na sana'y mapanis na ang buhay ng kaibigan ko. Kumuha ako ng tiyempo para maikwento lahat sa pamilya nito ang nangyari sa amin sa pamilyahan. Matapos kong ibahagi ang tungkol sa sumpang iniwan ng tinderang mangyan, ay lalong nagsiiyakan ng mga magulang ni Jayan. Naniniwala sila na naparayaan ang kanilang anak.
Bagay na hindi naman malayong mangyari dahil kitang-kita ko sa mata ng matanda ang nakabakas na galit nang sabihin niya ang mga katagang yon sa kaibigan ko. Dahil sa may kalayuan ng ospital sa lugar namin, hindi na nila naisipan pang dalhin doon si Jayan. Bagkus ay humanap na lamang sila ng mahusay na albularyo na makapagpawalang bisa sa paraya ng mangyan. Parang madudurog ang puso ko habang nakikitang naghihingalo ito. Pinipilit ko siyang kausapin pero ni mga mata niya'y hindi niya magawang idilat. Baka sa mukha ang hirap na dinanas niya. Idagdag pa na namimilipit din siya sa sakit nun. Hindi ko na talaga kinaya yung nakikita ko kaya naman niyaya ko na lamang na umuwi si nanay. Iyak ako ng iyak nang makauwi ako sa bahay dahil awang-awa ako sa kaibigan ko. Hindi ko lubos maisip na ganun pala ang nangyayari sa mga naparayaan. Kinagabihan, isang malungkot na balita ang sumalubong sa amin. Patay na umano si Jayan. Napatakbo ako papunta sa kanila at doon ay tumambad nga sa akin ang walang buhay na katawan ng aking kaibigan at ang nakakagimbal nitong anyo. Parang nagmamantika yung balat niya. Nagkaroon din siya ng tila maraming amag sa mukha. At ang lalong nakakagulat, nang titigan ko siya ay napaatras na lamang ako. Dahil saksi ang dalawang mata ko kung paanong nagsilabasan ng mga buhay at malalaking uod sa butas ng kanyang ilong at bibig. Nagsisisigaw na ako nang makitang unti-unting nagkakaroon ng maliliit na butas ang kanyang mukha at ang kabuuan ng kanyang balat. Maya-maya'y mga pinong-pino at maliliit na uod naman ang nagsipagkislot doon. Hindi ko alam kung bakit ako lamang ang nakakakita ng mga uod na lumalabas sa katawan niya. Sa mata ng iba, isang pangkaraniwang bangkay lamang ang nakikita nila. Maliban doon sa pamamasa ng buo nitong katawan, ay wala na silang iba pang nakikita noon. Itinuro ko yun kay nanay at sa iba pang mga tao pero wala talaga silang makita, Sir Seth. Hanggang sa lumapit sa akin ng manggagamot at sinabing may mga ganoong pagkakataon umano talaga kung saan mga piling tao lamang ang nakakakita sa mga itinanim na sumpa sa taong naparayaan. Noong ibinurol si Jayan, kung ano-ano pang insekto ang nakikita kong nagsisilabasan. Marami yon sa katawan niya. Pero gaya nga ng sabi ko ay ako lamang ang nakakakita. Nung ikatlong gabi ng burol niya, nakasalubong ko mismo sa tapat ng bahay nila yung matandang mangyan. Nang mapatingin ito sa akin ay ngumisi lamang ito sabay sabing nakikiramay raw siya sa pagkawala ng kaibigan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit na mga sandaling yon. Hindi ako makagalaw. Para bang may kumukontrol sa mga paa ko. Hindi ko ito maihakbang. Gustuin ko mang magsalita pero tila na blanko ako nun. Basta ang tanging natatandaan ko ay may ibinubulong-bulong siyang habang naglalakad palayo. Alas 3 ng hapon, nang ilibing si Jayan. Naglalakad-lakad lamang kami noon dahil medyo malapit lang sa lugar namin ng sementeryo. Nasa kalagitnaan pa lamang kami nang biglang huminto sa paglalakad yung mga kalalakihang nagbubuhat sa kabaong ng aking kaibigan. Napansin kong lahat sila ay nakatakip ang ilong. May nagsabi pa nga na hindi raw nito kaya ang amoy na umaalingasaw mula sa ataol ng kaibigan ko. Hindi nagtagal ay umabot na sa amin ang amoy. Maging yung iba pang nakikipaglibing ay nakatakip na rin ang ilong. Kakaiba ang amoy.
Amoy panis na kanin na hinaluan ng nabubulok na karne. Nang makarating kami sa sementeryo, ay kaagad nang inilibing ang bangkay. Hindi na nila pinahintulutan ng mga pamilya nito. Nabuksan yung kabaong dahil lalong tumitindi yung amoy. Habang nag-iiyakan kami roon sa puntod, ay muli na namang nahagip ng aking paningin yung mangyan. Nakasandal ito doon sa isang puntod na nasa hindi kalayuan. May hawak itong pulang kandila habang yung bibig niya ay bumubuka na para bang may kung anong orasyong binabanggit. Nang mapansin ito na nakatingin ako sa kanya, ay bigla na lamang itong naglakad papalayo. Sumiksik ito sa gitna ng maraming taong nakikipaglamay. Yun ang huling pagkakataon na nakita ko ang matanda. Pero hindi yun ang huling pagkakataon na napabalita ang may naparayaan sa lugar namin. At ang siste, iisang tao lamang ang salarin. Ang matandang tindera ng suman sa palengke. Ilang buwan lang simula nang pumanaw si Jayan, ay isa sa mga kapitbahay ko na naman ang nagkaroon ng kakaibang pagkamatay. Si Mang Greg, isang tricycle driver sa palengke. Ang sabi ng pamilya nito, nagkaroon daw ito ng kakaibang karamdaman simula nang masagi niya ang panindang suman ng isang matandang mangyan na nakapwesto sa gilid ng daan. Habang inilalarawan nila yung itsura ng tinutukoy nilang tindera, ay hindi ko maiwasang hindi kilabutan. Dahil iisang imahe lamang ang pumasok sa isip ko. Yun ay walang iba kundi yung matanda na nagbitaw ng sumpa sa mahal kong kaibigan. Ganito raw kasi ang nangyari, Sir Seth. Pauwi na raw noon galing sa pamamasada si Mang Greg nang biglang pumutok yung gulong ng sidecar na minamaneho nito. Dahil doon ay bigla niyang iniliko ang manibela sa gilid ng daan para makaiwas sana sa aksidente. Pero natsyempo naman na naroroon yung matandang yon. Halos lahat ng paninda nito ay nasira gawa ng nasagasaan ng bilaong may lamang kakanin. Galit na galit umano ang tindera kay Mang Greg. Pilit nitong pinababayad ang mga napinsalang paninda niya. Pero imbis na bayaran siya ni Mang Greg ay binulyawan pa siya at sinabing hindi raw ito dapat doon pumipwesto. Marami ang nakasaksi, kaya naman marami rin ang nakapagkwento sa amin. Karamihan kasi sa mga driver na naroroon ay kakilala ni tatay dahil tulad nila'y pagmamaneho rin ang hanapbuhay ng aking ama. Sila ang nagkwento kay tatay ng buong pangyayari. Kung paanong sa sobrang galit ng tenderang yon, ay itinuro niya si Mang Greg sabay sabing, matutulad ka sa mga wasak kong paninda. Ilan raw sa mga kakilala ni Mang Greg na nakasaksi sa pangyayari ay sinabihan siya na bayaran na lamang ang napinsala niyang paninda. Dahil iba umano magalit ang matandang yon. Nagbibitaw nga sila ng paraya na magpapahirap sa buhay ng kung sino mang naparayaan. Iba ang relihiyon ni Mang Greg. Hindi ko nababanggitin kung ano ang relihiyon siya nabibilang. Pero sa kanya mismo nanggaling na hindi umano sila naniniwala sa mga sumpa o paraya. Wala umanong ganon. Kaya naman malakas ang loob niyang iwanan na lamang basta yung kaawa-awang tindera. Nang makauwi na umano si Mang Greg ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagbigat ng katawan. Sinundan umano yon ng pananamlay at mabilis na pagkaantok. Makalipas lamang umano ang 2 araw ay marami nang nakapansin sa pagbabago ng itsura niya. Bigla na lamang umano itong lumobo at nagkaroon ng pagmamanas. Nagsimula yun sa paa paakyat sa mukha.
Dahil sa labis na pagkabahala ng asawa nito, ay kaagad siyang isinugod sa ospital para ikonsulta sa mga eksperto. Iba't ibang laboratory test ang ginawa sa kanya pero lumilitaw na wala naman siyang anumang sakit. Naganap sila ng ibang opinyon sa ibang ospital at ibang doktor. Pero ganoon pa rin ang lumilitaw na resulta. Wala na silang nagawa kundi iuwi ito sa bahay at umasa na lamang sa paglalaga ng mga herbal na gamot. Ilang araw pa ang lumipas ay lalong naglobo ang katawan ni Mang Greg. Halos hindi na nito maibuka ang mga mata dahil sa labis na paniningkit gawa ng biglang paglobo ng mukha nito. Hindi na rin siya makatayo ng maayos dahil sa bigat ng kanyang katawan. Isang gabi, bigla na lamang itong nagsisisigaw. Sobrang hapdi umano ng balat niya. Para umanong napupunit ang kanyang laman. Napansin ng kanyang asawa ang mabilis na pagbabago ng kulay ng balat at kuko ni Mang Greg. Nung una ay parang naging kulay itim na pasa ang kuko nito. Hanggang sa tuluyan ng nangitim yon. Awang-awa umano ang buo nitong pamilya sa kalagayan niya, lalo pat nagsimula na raw magbitak-bitak yung balat niya na. Maging ang mukha niya ay nagkaroon na rin ng bitak na nauwi sa pagkakaroon ng malalaki at malalim na sugat. Bawat galaw niya ay nagdurugo ang mga ito na nagdudulot ng walang kapantay na kirot. Ilan sa mga kaibigan niyang driver ang dumalaw sa bahay nito. Awang-awa umano sila nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan niya. Hindi na nila ito halos mamukaan dahil daig pa raw niya ang dumaan sa isang aksidente. Puno ng sugat ang muka, pati na rin ang buong katawan. Hindi na nakatiis ang mga kaibigan niyang driver. Sila na mismo ang humanap ng magaling na albularyo na titingin kay Mang Greg. At hindi lingid sa kaanaman nila na hindi naniniwala ang pamilya nito sa mga sumpa o paraya. Pero hindi na raw talaga nila maatim na makitang nahihirapan ito. Ang albularyo na tumingin kay Jean ay siya ring albularyo na tinawagan nila ng mga sandaling yon. Hindi nagkamali ng hinala ang mga kaibigan ni Mang Greg. Naparayaan umano ayon sa manggagamot. Hindi raw kayang labanan ng mga halamang gamot ang sumpa mula sa matandang may masidhing galit. Wala na raw silang ibang magagawa kundi kausapin ito para manghingi ng tawad nun. Pero walang isa man sa membro ng pamilya ni Mang Greg ang humingi ng tawad sa matanda. Kaya naman ilang araw lamang simula nun, pumanaw siya. Ang nakakapanghilakpot pa, ayon mismo sa imbalsamador na nag-imbalsamo kay Mang Greg. Nakita umano sa bangkay nito na may naglalabasang iba't ibang insekto sa mga sugat niya na nagsisimula ng mabulok. Simula noon ay wala nang sino man ang nais pang lumapit o makiusap man lamang doon sa matandang yon na nagbibitaw ng paraya. Maging ako ay natatakot na rin dahil baka sa susunod, ako naman ang maging biktima at makulong sa nakamamatay nitong sumpa.